Akala ko, ang unang pagkikita namin ang pinakamababa kong punto. Hanggang, Ito pala ang laro mo. hindi ba siya nasisiyahan? Pasensya na po, Mr. Reed. Kung hindi ko naabot ang inyong inaasahan, aalis na ako. Sandali. Unang beses mo ba? Uh, Ang kulit-kulit mo. Ikaw ang nagdala ng sarili mo sa akin. Huwag kang magsisisi. Hindi ka nga handa para sa striptease. Tanggal ka na. kung hindi ko agad mababayaran ang gamot ni Mama, hihinto ang ospital sa pagpapagamot sa kanya. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Tagapamahala ng produksyon, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Ikaw ang nakasakit kay Mr. Carter. Wala na tayong magagawa. Sa buong Bayview, si Mr. Reed lang ang makakaprotekta sa'yo. Mr. Reed? Aling Mr. Reed? Ito si Mr. Reed. Mr. Reed, nandito na kayo. Ang mga baguhan na gusto nyo ay handang-handa na. Lahat sila ay malilinis at inosenteng tipo. Naghihintay silang lahat sa itaas. Ginoo, ano po ang tingin niyo sa akin? Napakalinis ko po. Ni minsan wala pa akong naging nobyo. Siya nga. Ay, Dalhin niyo siya para maligo. Maging mabait ka. Huwag kang umiyak. Hindi nagagana yung mga napili kahapon. Humanap ka pa ng iba. Bigyan mo ako ng ilan pang opsyon. Titingnan ko ng personal. hindi ba't paano pa siya nagpapatuloy? Hayaan mo na. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, palagi siyang napapaligiran ng mga artista at modelo. Hindi ito tumitigil, di ba? Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Masakit pa ba? Maya-maya, si Assistant Neil ang maghahatid sa'yo sa ospital. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Hindi kita tinatanong. Hindi tayo gumamit ng proteksyon kagabi. Ayokong bigla kang magpakita na may anak pagkalipas ng ilang taon. Kaya natatakot siyang maipit ko siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Reed. Iinom ako ng gamot. At saka, kung nasiyahan ka kagabi, maaari mo bang bayaran? Pera ang gusto mo? I-add mo ako. I-transfer ko. Magkano? ₱5 milyon para sa isang gabi? Bakit hindi ka nalang tumira sa akin? Hindi, hindi. 50,000 ang ibig kong sabihin. 50,000? Sapat na ba yon? Sobra-sobra na yon. Masyadong mababa ang 50,000 para sa akin. Tungkol sa pagtira sa akin, pag-isipan mo. Mr. Reed, may klase ako. Kailangan ko nang umalis. Bakit hindi ko pa natatanggap ang pera? CEO siya ng isang malaking kumpanya. Hindi naman siya magdadahilan para hindi magbayad ng 50,000, di ba? Naku po.
Naku po, tingnan niyo ang forum ng school. Si Sarah Benson, ang reyna ng drama department, siya mismo ang hinatid ng CEO ng Reed Group sakay ng kotse. May nakakuha ng litrato. Si Sarah Benson na bumababa sa kotse ni G. Reed. Ang CEO ng Reed Group, siya yung halos may-ari ng kalahati ng Bayview. Reed Group. Siya mismo. Tama ba ang narinig ko? Marami namang babaeng pinag-uusapan si G. Reed, pero ito ang unang beses na siya mismo ang naghatid ng babae. Kahit mga artista, hindi ganyan ang trato. Yung babaeng si Sarah Benson talagang magaling siya. Saan ba siya nakakahanap ng mga mayayamong lalaki? Ito siguro ang pangwalo na sugar daddy na nahuli niya. Pero, dahil mabilis magpalit ng kasama si Logan Reed, malamang hindi siya magtatagal. Pustahan tayo? Isang linggo kaya o isang buwan ngayon? G. Reed, pasensya na sa abala. Hindi mo pa na ipapadala ang pera kagabi. Nakalimutan mo ba dahil sa pagiging busy? Kung pwede ngayon, maaari bang ipadala mo na sa akin ang pera? Salamat. Ang duwag kahit maningil ng utang. Kung gusto mo ang pera, pumunta ka sa school gate. Ibibigay ko sa'yo kasama ng student ID mo. Yung kotse na sinakyan lang ni Sarah Benson, hindi ako sasakay doon. Pinilit mo pa akong magmaneho ng kotse, papunta sa napakaliblib na lugar na ito. Ano? Nakakahiya ba akong makasama? O baka naman gusto mong gumawa ng nakaka-excite? Ikaw. Hindi ko sinasadya yun. Sa buong buhay ko, ngayon lang nangyari na may sinampal sa mukha ko. Molly Harper, ang galing mo talaga. Ikaw ang unang nang agrabyado sa akin. Malinaw naman, ikaw ang nangakit sa akin. Hindi ako! Hindi ba ikaw ang nanguna kagabi? At ngayon, hindi ba't sinabi mo sa akin na mag-park sa liblib na lugar na ito at hintayin ka? Kagabi sige. Sabihin na nating ako ang nanguna kagabi. Dahil maraming mata sa eskwelahan. Ayokong magkaroon ng estudyante na nanliligaw sa mayaman na chismis. Isang ordinaryong estudyante lang ako. Gusto ko lang mag-aral ng tahimik. Tahimik? Tahimik pero ang dali-dali mong mangakit. Nagawa mo na nga? Bakit ka natatakot sa chismis? Dahil totoo. Kaya ako natatakot. Mr. Reed, ang usapan natin ay natapos kagabi. Nandito lang ako para sa pera ngayon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti kung gusto mong makasama ako. Ayoko. Ayos. Ito na ang pangalawang beses na tinanggihan mo ako. Wala nang susunod. Kunin mo ang card na ito. Lumayo ka sa akin kapag nakita mo ulit ako. Sige, Mr. Reed. Salamat, Mr. Reed. Sandali. Kunin mo. Si. Huwag na tayong magkita muli. Logan Reed. Salamat, Mr. Reed. Sana ay mas alagaan mo ang iyong sarili mula ngayon. Huwag magpakalabis. Manatiling malusog. Sa palagay ko, unang beses niya kagabi. Nagpigil na nga ako eh. At sa tingin niya ay nagpakalabis ako. At saka, binati pa ako ng mag-ingat. Ano ba ang ibig sabihin noon? Naglakas loob pa talaga siyang i-delete ako. Assistant Neil, alamin mo nga ang isang bagay para sa akin. Anong nangyayari sa forum ng Bayview University? Malamang ay dahil sinundo mo si Miss Benson pabalik sa campus kanina. May nagkuha siguro ng litrato at ipinost sa forum. Sa totoo lang, tungkol sa bagong pelikula mo, pagkalabas ng balita tungkol sa pagpili ng babaeng bida, lumapit sa akin ng pribado si Stewart Benson.
Umaasa siyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na babae. Ilang dekada nang nagtatrabaho si Stuart Benson para sa pamilya Reed. Talagang hindi ko kayang tanggihan ang pabor na ito, kaya nagsagawa muna ako ng pagsusuri ng background. Nalaman kong magulo ang pribadong buhay ni Miss Benson, na hindi umaayon sa hinahanap mong bida, na malinis ang record at may dalisay na imahe. Kaya tinanggihan ko siya. Hindi ko inasahan na dadalhin ni Stuart Benson si Miss Benson para personal kang makiusap ngayon. Magkaklase sina Miss Harper at Miss Benson. Pareho silang nag-aaral sa iisang paaralan. Malamang nagkamali siya ng pag-intindi sa relasyon mo sa kanya. Huwag na. Hindi naman na tayo magkikita pa ulit. Linisin mo para sa akin ang forum na iyon. Opo. Miss na miss ka talaga ni Molly. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit biglang nalugi ang pamilya Harper. At si Papa, paano na aksidente si Papa? Bakit nangyari ito? Ma, gumising ka na po. Hoy, Logan! Hindi madaling mapapunta ka sa isang lugar na tulad nito. Ano ba ang silbi kung iinom ka lang? Kung hindi mo nagustuhan yung babae kanina, pre, kukuha ako ng iba para sa'yo. Joel, alam mo na malinis si Logan. Ayaw niya sa mga estrangherong masyadong lumalapit at lalo na niyang kinaiinisan ng amoy ng pabango sa mga babae. Logan, huwag mong sabihing iniingatan mo ang sarili mo para sa iyong nobya. Para sa mga nasa posisyon natin, lahat ay may mga babae bago magpakasal. Kahit na pagkatapos magpakasal, hindi naman kakaiba ang magkaroon ng kirida. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Malayo pa yan sa pagiging sigurado. Si Logan at ang anak na babae ng pamilyang Price, nagkakilala lang noong bata pa sila. Pero narinig ko na ang pamilyang Price ay may pangalawang anak na babae na nawawala. Sabihin mo sa akin, kung mahahanap ang pangalawang anak na ito, ipapakasal kaya nila sa kanya bilang kapalit? Imposible. Kahit na pumayag ang pamilyang Price, hindi papayag si Julian Price. Ang panganay na anak na lalaki ng mga Price, ang pinakamamahal ang kapatid niyang babae. Pareho namang kapatid niya ang dalawa. Walang makakapagsabi kung alin ang mas gugustuhin. Sige. Mali ako, Logan. Pero inaalagaan lang kita. Kapag ang kasal ay tungkol sa alyansa, huwag kang umasang may pag-ibig. Pero talaga bang plano mo na manatiling malinis hanggang sa panahong iyon? Mukhang maganda ang babaeng iyon. Mukhang inosente. Bakit hindi mo subukan? Hindi naman magastos ang alagaan siya. Huwag mong ipagkait sa sarili mo. Ay! Pasensya na. Hindi ako umiinom. Ha? Bakit ka pa pumunta sa bar kung hindi ka pala umiinom? Tigilan mo ang pag-iinarte at pagpapanggap. Paiinumin kita ngayon. Naku, pinipilit ang isang batang babae na uminom. G, Reed, hindi ka ba kikilos? Sa tingin mo ba, ako yung tipo ng taong makikialam? Hindi nga, isang napakagandang marupok at dalisay na prinsesang Daisy. Hindi man lang natutukso si Logan? Hindi kaya si Logan ay hindi interesado sa babae, ano? Ayaw makipag-date sa akin pero handang pumunta para magtinda ng inumin sa lugar na tulad nito? Ganoon ba? Buisit, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Mukhang gusto mong mamatay. Hinahanap mo yata ang problema. Ginoo, G, Reed. Gusto mo nang inumin? Sige, uminom ka hanggang gusto mo. Kapag pinilit mo siya ng ganyan, pwedeng mamatay siya. Hindi mo ba sinabing hindi ka makikialam? Bakit ngayon hindi lang nakikialam? Galit na galit ka pa? Palayasin siya. Binibini, ayos ka lang ba? Nakakatakot siguro yun. Salamat sa tulong mo kanina, Ginoong Reed.
Pasensya na sa abala, Ginoong Reed. Aalis na ako. Ay. Mukhang may ganang kagandahan ng prinsesa ng mga bulaklak. Hindi na ako mag-aalala. Molly Hopper. Mabuti. Sinampal mo na naman ako. Ako, pasensya na, Ginoong Reed. Maraming salamat sa araw na ito. Pero sabi mo, lumayo ako sa'yo sa hinaharap. Hindi na dapat ito maulit. Hindi ba't mas mabuti ito kaysa magtinda ng inumin sa maingay na lugar at mapagtripan? Kung hindi ako dumating ngayon? Alam mo ba ang mangyayari? Kailangan ko ang perang iyon para sa gamot. Pero huwag kang mag-alala. 50,000 ang napagkasunduan natin. Ang sobra, ipon ko at ibabalik ko sa'yo. Mukha ba akong nangangailangan ng pera, Molly Harper? Isang beses o ilang beses? Ano ang pinagkaiba? Isang beses lang sapat na para sa akin. Molly Harper, ginagawa mo ba ito ng sadya? Hindi ko ginawa. Molly Harper, talagang minaliit kita. Ang galing ng mga pamamaraan mo para mangakit ng lalaki. Sinadya mong maakit mo ako, tapos ngayon, sinasadya mong paasahin ako. Ginagawa mo rin ba ito sa ibang lalaki? Ang mahal ko, ikaw pa rin. Umiiyak ka. Ganun ba kaayaw na makasama ako? Siya, hindi kita pipilitin, pero may hangganan ang pasensya ko. Huwag mong patagalin ang larong ito ng pagpapahirap sa sarili. Tumigil ka na sa trabaho mo sa bar. Hindi ko ginagalaw ang mga babaeng nakasama ko na at hindi rin dapat ang iba. Bakit ko gagawin yon? Mas mabuti pang huwag kang makipagtalo sa akin. Kung hindi, bayaran mo agad ang pera. Kung gusto mo ng part-time job, tutulungan kitang humanap. Kung may problema ka sa hinaharap, pwedeng lumapit ka sa akin. Delikado sa mga bar. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Mas maganda itong trabaho bilang guro ng sayaw kaysa sa bar. Hoy Logan, simula nang i-arrange mo yung babae para mag-home training sa pamangkin ko. Palagi ka nang pumupunta dito sa bahay. Talagang hindi ka bababa para bumati? Huwag mo siyang papag-alamin. Ano, natatakot ka bang matakot yung babae sa multong tulad mo? Oo, natatakot akong hindi na siya bumalik. Hindi nga. Kailan pa naging ganito ka-inosente si Logan? Doc, ano na ang kalagayan ng nanay ko? Bagamat na-stabilize siya ngayon dahil sa kalagayan ng inyong ina, ang kidney transplant ang pinakamabuti. Gagawin namin yan. Basta maliligtas ang nanay ko, gagawin ko ang lahat. Naghihintay pa tayo ng donor. Dapat ay mag-ipon ka na ng pera. Mula sa transplant hanggang sa post-op care, kakailanganin mo ng hindi bababa sa 1,000,000. Paano naman ang kidney ko? Pwede ko bang ibigay ang sa akin sa nanay ko? Well, ang living donor matching sa mga kamag-anak ay mas mataas talaga ang success rate. Magpa-test muna tayo. Kung match ang kidney ko, makakatipid ako sa gastos sa operasyon. Pero kahit na may pera na ibinigay sa akin ni Logan Reed noong nakaraan, kulang pa rin ako ng ilang libo. Kung magkaproblema ka sa bandang huli, pwede kang lumapit sa akin. Pwede ko ba siyang hanapin?
Molly, kulang ka ba sa pera at naghahanap ng part-time job? Logan, may nangyari. Hindi maabot siguro, Carter. Ano? Basta't handa kang magsikap, kikita ka ng 25,000 sa isang araw. Naibenta ako sa isang pyramid scheme ng senior mula sa Slash Group. Matulog ka sa sahig ngayong araw. Bukas? Boss ka na? Magtrabaho na. Sige. Trabaho. Dalhin dito ang dalawang iyon na ang mga KPI ay nasa kubeta. Alam mo na ang gagawin. Kailangan ko pa bang sabihin? Tang, ako at wala akong kwenta. Talunan ako. Dapat na lang akong mamatay. Hindi ba kayo kumain? Sampalin ninyo ang isa't isa. Ang sino mang mas malakas ang sampal ay uunahing palayain. Kailangan kong makatakas agad. Nasaan ang bagong babae? Dalhin mo siya rito. Opo, sir. Bilisan mo. Tumigil ka dyan. Lumayo ka. Ginoong Reed, nahanap ko na ang eksaktong lokasyon ni Miss Harper. Ipadala mo sa akin. Diyos ko! Pakibuksan ang pinto at tulungan ako. Ginang, tulungan niyo po ako. Kasali ang mga taong ito sa estafa. Dinukot nila ako para mag-estafa. Ginang, pahintulutan niyo pong makapagtago ako sa loob. Patay na ako. Ginang, kapatid ko po ito. May problema po siya sa pag-iisip, kaya pauwiin ko na. Hindi. Hindi ako ang bunso niya. Hindi nga. Ginang, pakiusap. Tawagan niyo po ang pulis para sa akin. Gusto mong tumakbo? Lahat ng lugar sa paligid dito ay sakop ko. Mabuti pa'y magpakabait ka. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Nadaya ako para pumunta rito. Naghihintay pa sa akin ang nanay ko sa ospital. Mamamatay siya kung wala ako. Wisit. Akala mo ba nagpapatakbo ako ng charity? Hindi ako nagtatrabaho para malugi. Huwag ka nang umasang aalis hanggat hindi ka nakakapagpepera ng sapat para sa akin. Turuan mo siya ng leksyon. Wasakin mo ang kanyang loob. Bata? Turuan ng leksyon. Gamitin ba natin ang stun gun o kaya ang water cell? Ha. Haha. Sumusunod ang mga babae pagkatapos mong makipagtalik sa kanila ng ilang beses. Gayunpaman, may ibang makakasiping sa kanya sa huli. Mabuti pa ngay ako na muna ang unang sumubok. Pakawalan mo ako. Diyos ko! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Ang puti ng babaeng ito, paano kung sumali na rin ako sa saya? Bitawan mo. Tulungan ninyo ako. Bitawan mo. Huwag. Tigilan mo yan. Sunggaban ninyo sila.
Logan Reed. Okay lang, nandito ako. Kasama mo ako. Ano ang gagawin natin sa mga ito? Kung hahayaan kong maghiganti ang ibang biktima, makakakuha sila ng kabayaran? Sa tingin mo ba? Masyado akong malupit? Nandito ako. Nararapat lang sa kanila ang nangyayari. Hintayin mong matapos sila sa katawagan ng pulis. Okay lang si Miss Harper. Kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga. At bantayan ang kanyang pagkain. Medyo malnourished si Miss Harper. Salamat, Doktor. Salamat. Pwede ka nang umalis. Salamat sa tulong mo, Mr. Logan Reed. Pero, paano mo ako agad nakita? Pasalamatan mo ang sarili mo. Hindi ka naman ganoon katanga. Alam mong ipadala sa akin ang lokasyon mo. Nagmamadali noon ang sitwasyon. Nagpadala lang ako ng pin sa oras na iyon, tapos kinuha ang phone ko. At inilipat nila ako ng kalahati. Akala ko hindi mo makukuha. May ideya ka ba? Bago ko makuha ang mensahe mo, muntik na kaming mawalan ng pag-asa sa paghahanap sa iyo. Paano mo nalaman na nawawala ako? Hindi ka sumipot sa part-time job sa Franklin. Kaya, iyon ba ang home training job na ginagawa mo? Sino pa? Akala mo ba biglang biyaya lang iyon? Maraming salamat, Mr. Reed. Isang salamat lang? Ano naman ang gusto mo? Ang gusto ko. Hindi mo alam? Ano? Salamat sa muling pagsagip sa akin. At sa aking ina, sabi ng ospital na bayaran mo na ang lahat ng bayarin. At nag-ayos ka pa ng private nurse para sa kanya. Maraming salamat talaga. Alam mo ba ang ginagawa mo? Oh, naisip ko na ito ng mabuti. Gusto ko ito. Kasama ka. Gusto kita. Pero hindi ako hayop na aabusuhin ka. Hindi iyon pang-aabuso. Kung hindi dahil sa kanya, wala na akong pag-asa. Dapat kong bayaran siya. Pababayaan na kita ngayon. Magpahinga ka na. Hindi naman pala siya masyadong masama.
Nandito ako. Okay na ngayon. Ay, Molly. Kinabahan kami ng husto sa'yo. Okay lang, okay lang. Ayos na ako, di ba? Pero, Molly, kamag-anak mo ba ang principal? Noong nawawala ka, personal na pumunta ang principal para alamin kung nasaan ka. Nagkagulo talaga. Ginawa ba ito ni Logan Reed? Maraming nabibiktima ng scam dito taon-taon. Pero ngayon ko lang nakita na ganito ka-concerned ang principal. Nag-organize pa ang school ng seminar tungkol sa pag-iwas sa scam. Pero, Molly, bakit ka nag-iimpake? Sa akin ka, natitira mula ngayon. Sa ngayon, hindi muna ako titira sa dorm. Plano kong lumipat. Mas madali kong maaalagaan si nanay. Ah, ganun ba? Kailangan mo ba ng tulong mag-empake? Hindi na. Konting libro lang naman. At konting damit. Tapos ka na bang mag-empake? Nasa baba na ako. Sino yung kausap mo sa phone? Ah, yung rideshare ko. Nandito na. Aalis na ako. Bye. Joel, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Molly, alam kong biglaan ito. Pero pagkatapos ng nangyari sa'yo, sobrang nag-alala ko. Pero hindi kita natulungan. Ayoko nang maging ganoon ang mga bagay. Samahan mo ako. Hayaan mo akong protektahan ka mula ngayon. Ang ganda ng mga bulaklak. At ang dalisay ng ngiti. Nakakalungkot, hindi ko to makakamit sa buhay na ito. Pasensya na, Joel. Hindi ako naghahanap ng relasyon ngayon. Nandito na ang sasakyan ko. Kailangan ko nang umalis. Masakit. Anong problema ng lalaking yon? Senior lang sa club ko. Hindi kami close. Molly ang tawag sa'yo. Marami ang tumatawag sa akin ng ganoon. Hindi pa kita tinatawag ng ganoon. Sa tingin ko kailangan kong idiin ito ulit. Hanggat hindi ako nagsasawa sa'yo, hindi ka pwedeng makipagkita sa ibang lalaki. Huwag mo ngang isipin. Naiintindihan mo? Pero kailangan ko pa rin pumasok sa eskwela. Paano kung walang interaction? May basic communication pa rin naman. Hindi. Hindi mo alam kung gaano ka kaakit-akit. Ano? Kasalanan ko? Sumasagot ka? Huwag mo akong subukan. Sige. Iwasan ko na lang ang mga kaklase kong lalaki. Pero pwede bang pangako mo rin sa akin? Huwag mo nang ipasok ang kotse mo sa campus, lalo na malapit sa dorm. Masyadong pasikat ang kotse mo. Bago lang. Hindi naman mahal. Kaya, hindi halata. Mula ngayon, si Assistant Neil na ang maghahatid sa'yo gamit ito. Talaga bang titira ako kasama si Logan Reed?
Halika rito. Mula ngayon, para sa akin lang isusuot mo, to. Ikaw na ang umakyat dito. Kailangan pa bang turuan kita kung anong susunod? Ang kapal ng kamay mo. Ako na lang ang gagawa. Sige, ako ang kapalang kamay. Hindi lahat ay veteranong tulad mo, Ginoong Reed. Sobrang sanay. Lumalabas na ang tapang mo. Nakakapagsalita ka na sa akin ng ganyan. Talento ko lang talaga to. Sobrang galing. Akala mo ba veteran ako? At sanay? Hindi ba? Linawin natin. Ikaw ang unang gumawa noong araw na yon. Pero ikaw ang naghahanap ng babae noong araw na yon. Noong gabing iyon, tayo lang. Kinabukasan, naghahanap ka pa rin. At gusto mo pang humanap ng ilan pa. Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Naghahanap ako ng bagong leading lady para sa pelikula. Susubukan mo ako, itatapon mo ako, tapos hihingi ka ng pera sa akin. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Nasaan ang hustisya? So, artista lang pala ang hinahanap niya. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Pasensya na lang ba ang makukuha ko? Paano kita mapapatawad? Paano babawiin? Ganito. Pumunta ka sa kama. Hindi dito. Ayaw mong mag-explore ng ibang lugar? Logan Reed, ikaw talaga. Molly, gusto ko ang tunog kapag sinasabi mo ang pangalan ko. Sabihin mo pa. Ikaw. Sige na, pababayaan na kita ngayon. Tara na sa kama. Sobrang kupal talaga ni Logan Reed. Lagi siyang sumusubok ng kapalaran. Haha, tama lang sa'yo. Si Molly Harper kadalasan ay mukhang napaka-inosente. Sino ang mag-aakalang kumapit siya sa isang benefactor sa ating likuran? Hindi ko inakala na ganoon siyang klaseng tao. Hindi ako makapaniwala na sa pagitan niya at ni Sarah Benson, ako pa ang bumoto sa kanya bilang campus belle. Sarah Benson, tama, paano ko siya nakalimutan? Kahit na hindi siya naghahanap ng babae noon, si Sarah Benson naman, at lahat ng iba pang mga nauna, ang mga aktres at modelo. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sino ang gumawa niyan? Mas mabuting humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. Molly Harper. Ay, hindi mo pa pala alam. Sa forum, may nakakita sa'yo na lumalabas sa kotse na ito. At kahapon din, ito ring kotse ang sumundo sa'yo. Ngayon sa forum, nag-trending na ang balita na may nagpapaalila sa'yo. Huwag mong sabihing nagkataon lang na parehong kotse ang sinakyan mo ng 2 araw ng sunod. Nakilala ba niya ang kotse na ito? Haha, 1 milyon lang ang halaga ng kotse na ito, Molly Harper. Ganito na ba talaga kababa ang narating mo? Handa ka na bang makipagtalik sa lalaking ganyan lang ang estado? Kaya hindi niya nakilala. Wala itong kinalaman sa'yo. Wala nga, pero ang laging suplada at mayabang, kampana ng dance department, ay talaga palang napakawalang hiya sa pribado. Ngayon alam na ng lahat ang totoong kulay mo. Ilang litrato lang naman yan. Wala yang pinatutunayan. Kung ilang litrato lang ng pagpasok ko at paglabas sa isang kotse, ay sapat nang sabihing kumakapit ako sa mayayaman para sa pera. Sarah Benson, ang mga mayamang lalaking kinakapitan mo ay dapat buong football team na ang bilang. Ano ka? Mali ba ako? Hindi ako katulad mo. Isang taong handang makipagtalik sa lalaking ganoon lang ang kalibre. Eksakto, ang ating Sarah? Eksakto. Ang ating Sarah ay nobya ni Logan Reed. Hindi siya katulad mo. Nobya? Anong ginagawa ng lahat? Ikaw diyan, magpalit ka ng damit at bumalik ka. Hintayin mo lang, Molly Harper. Talagang hahanap ako ng ebidensya para sirain ka. Tingnan natin kung paano ka makikipag-agawan para maging reyna ng campus. Hintayin mo ako sa villa, mamayang gabi. Molly Harper. Ikaw ba ang gustong maging manloloko?
Ang bait-bait mo ngayon. Nag-iisa ka lang sa bahay na naghihintay sa akin. Bakit nakapatay ang mga ilaw? Hindi ba sinabi mo sa akin na manatili ako sa villa at maghintay sa iyo? Sinabi kong maghintay ka at talagang sumunod ka. Ang sunod-sunuran mo. Hindi ba magandang bagay ang maging masunurin? Maliligo na ako. Pumunta ka sa kwarto at hintayin mo ako. Imbestigahan mo nga ito para sa akin. Alamin kung ano ang nangyari kay Molly Harper sa paaralan kanina. Ginoong Reed, may nakakita sa iyo na naghatid kay Miss Harper noong isang araw at naipost ito sa forum ng paaralan. Ngayon, lahat ay nagsasabi na may sugar daddy si Miss Harper. Tungkol naman sa anonymous poster, nalaman namin na si Sarah Benson iyon. Siya ang nanggugulo kay Miss Harper ngayon at si Sarah Benson ang nagudyok nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari sa paaralan? Ano bang dapat sabihin? Hindi ba totoo ang sinasabi nila? Kaya hahayaan mo na lang nilang bulihin ka? Pero kasintahan mo si Sarah Benson. Nakokonsensya na nga ako. Sino ang nagsabi sa iyo na kasintahan ko si Sarah Benson? Hindi ba? Anak siya ni Stewart Benson na nagtatrabaho sa estate. Wala akong relasyon sa kanya. Mula ngayon, kung may mangyari man, pwede bang tanungin mo muna ako? May nobya ka ba? Wala. May iba ka bang minamahal? Wala. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. May iba ka pang gustong itanong? Wala na. E di simulan na natin ang usapan. Teka. Napagkasunduan natin. Hindi ako magiging kabit. Kapag may nahanap kang iba, tandaan mong sabihin sa akin. Hindi na kita guguluhin pa. Pag-usapan natin yan kung mangyari man. Molly, magandang balita. Pinagalitan ng buong paaralan si Sarah Benson. Sabi rito, nagpakalat siya ng maling impormasyon ng anonymous, siniraan ka ng malisyoso, at nagdulot ng malubhang pinsala. Nilabag nito ang iyong karapatan sa reputasyon. At pinapag-apologize siya ng paaralan ng publiko sa iyo. Si Logan kaya ang gumawa nito ulit? Huwag mong isipin na dahil kasama mo ang isang matandang lalaki, may tatayo na para sa iyo. Hindi pa nga kita hinahanap. Ikaw na mismo ang nagpakita. Kung hindi ako nagkakamali, nandito ka para mag-apologize, di ba? Ganito ba ang ugali mo? Mag-apologize ako sa kanya? Hindi sa buhay na ito. Ang kapal ng mukha mo. Mag-apologize ka kay Molly Harper ngayon din. Kumusta, pinsan? Ang tagapagmana ng Franklin ay pinsan mo? Ang mga Franklin na malapit sa pamilyang Reed? Na may ganoong kalakas na kamag-anak, bakit ngayon mo lang sinabi? Paano nagkaroon ang pamilyang Franklin ng isang mahirap na kamag-anak na tulad ni Molly Harper? Ayaw mag-sorry? Eh di tanggalin mo na lang siya. Sarah Benson. Joel, sinisindak mo lang ako, di ba? Para sa pamilyang Reed, hindi mo gagawin ito sa akin, di ba? Ay, wag mo akong tawaging ganyan. Hindi tayo close. At wag mong banggitin ang pamilyang Reed. Hindi nagreklamo si Logan sa pagpapanggap mong nobya mo siya dahil lang kay Stewart Benson. Kung mauulit pa ito, kasama kang itatapon si Stewart Benson. Diyos ko, anak pala siya ng isang steward. Akala ko pa naman nobya siya ni Mr. Reed. Sabi na nga ba, paano nagkagusto si Mr. Reed sa ganyan? Pinulot lang yung tira-tira ng iba. Mali ako. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Wag mo akong pagmamakaawa. Dumaan ka sa kapatid kong babae. Molly Harper, mali ako. Pakiusap, hayaan mo na ako. Hindi ako pwedeng matanggal. Kapag natanggal ako, wala na ako. Nang mag-post ka ng mga chismis tungkol sa akin, naisip mo ba na baka matanggal ako? Pasensya na, alam kong mali talaga ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ka nagsisisi. Takot ka lang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, luluhod na ako, okay?
Hindi na kailangan. Ayaw kong magkakarma. Bigyan mo siya ng malaking demerit. Kung may susunod pa, tanggalin mo na lang siya. Gawin mo ang sinabi ng kapatid kong babae. Opo, Ginoo. Halika, sumama ka sa akin. Sa totoo lang, hindi naman siya nagkamali. Ang nobyo lang kasi niya ay si Logan Reed. G. Franklin, ano ba yung nangyari kanina? Bakit mo ako tinulungan? Walang anuman, hoy. Basta tandaan mo, tawagin mo na lang akong si Logan mula ngayon. Si Logan ang may pakana ng lahat ng ito ngayon. Ako lang ang tauhan. Hindi makakapunta si Logan mismo. Pero simula ngayon, sa harap ng publiko, ang mga Franklin ang kakampi mo. Para kang hari na ng buong eskwelahan ngayon. Pero bakit niya ako tutulungan? Isa lang akong kabit na itinatago. Ano pa ba? Nagmamalasakit siya sa'yo. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong nagmalasakit si Logan sa isang babae. Unang pagkakataon? Oh, baka hindi mo alam, pero dati, parang buhay ng isang monghe sa monasteryo ang buhay ni Logan. Napakapangit. Wala nga siyang nag-aalaga sa kanya. Yung mga artista at modelo na kumakalat ang chismis na nililigawan niya. Ay, alam mo pala yon? Hoy, marami ka palang alam tungkol kay Logan. May gusto ka ba sa kanya? Paano naman? Ikaw lang ang babae na minahal ko. Totoo kaya ang sinabi niya? Mga pakulo lang yun sa publisidad. Wala pa talagang naging girlfriend si Logan. Anong klaseng siraulo ang bagong kotse na binili ni Logan? Ang hirap i-drive. Utos ni Logan. Tara, dadalhin muna kita para magpaganda. Bakit mo ako dinala rito? Dumating na si G. Reed. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo ang damit. Bakit bigla tayong kumain sa mamahaling restaurant at pinagbihis mo pa ako ng ganto? Kain muna tayo. Magdagdag ka pa ng gusto mong kainin. Busog na ako. Maligayang kaarawan, Molly Harper. Kailan pa ba ako huling nagdiwang ng kaarawan ko? Nakalimutan ko na nga. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa ating Molly. Maghiling ka, Molly. Maghiling ka, Molly. Sana ay maayos ang lagay ni Logan Reed. At sana rin, maayos ang lagay ko. Umiiyak ka. Hindi. Ang ganda-ganda mo pa ring tignan kapag suot mo ito. Regalo ko sa'yo para sa birthday. Ang mamahal siguro nito. Hindi ko ito matatanggap. Huwag mo akong tatanggihan. Sa totoo lang, dapat iniisip mo kung paano mo ako magagamit para makakuha ka pa ng higit. Pero, ang dami mo nang natulong sa akin. Lalo na yung tungkol kay Mr. Franklin. May utang na loob ako sa pamilya Franklin at ako naman ang nag-aalaga sa kanila sa negosyo. Nagkakasundo lang kami pareho. Sa pagsuporta sa'yo ng mga Franklin, mas magiging maayos ang lahat para sa'yo sa Bayview. Tingnan mo. Molly Harper. Huwag kang umiyak o magpadala sa emosyon.
Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, bakit hindi mo na lang itabi ang lakas mo para mamayang gabi? Logan Reed, bakit ang bait-bait mo sa akin? Akala mo mabait na yan? Dapat alam mo na, kapag gusto ng isang lalaki ang katawan ng isang babae, gagawin niya ang lahat. Pero nagawa mo na ako. Pambawi ito sa nangyari kay Sarah sa hindi patas na pagtrato sa'yo. Bukod pa riyan, kung masaya ka sa piling ko, hindi ba't ako rin ang makikinabang? Huwag kang magsalita ng ganyan, Logan Reed. Parang ginagamit mo lang ako. Kaya, Molly, Harper, huwag kang umibig sa akin. Pero nahulog na ang loob ko sa'yo. Noon pa, napakatagal na. Gising ka na. Bakit hindi ka pa natulog ng matagal? Oh. Masakit pa ba? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Oo nga pala, yung supplementary card na binigay ko sa'yo, bakit hindi mo pa nagagamit? Bumili ka ng kahit ano ang gusto mo, walang limitasyon. Kung may mangyari man, tawagan mo si Assistant Neil o si Edward Franklin. May pupuntahan ka ba? Pupunta ako sa ibang bansa ng isang linggo. Habang wala ako, manatili ka sa eskwelahan at magpakabait, okay? Ipapasundo kita ni Assistant Neil sa eskwelahan mamaya. Molly, aalis na kami ngayon. Mag-practice ka pa ng kaunti. Sige, paalam. Oras na para pumunta sa golf course/part-time job ko. Nasaan ka? Nasa eskwelahan ako. Kumusta? Miss Harper, ang tagal na nating hindi nagkita. Nung huli sa dance troupe, pinagsayaw kita na naghuhubad. Tumanggi ka, walang mas huli sa ngayon. Hehe. Magsimula kang magpakita ng respeto. Buisit. Huwag mong subukang swertehin pa. Maging matalino ka at sumama ka sa akin. O papagbayarin kita. Bitawan mo ako. Babae na ako ni Logan Reed ngayon. Mr. Carter, saan mo siya dadalhin? Mr. Reed. Mr. Carter, anong ginagawa mo sa babae ko? Ano? Pasensya na po. Hindi ko alam kung sino siya. Vio. Hurst. Mr. Reed, kaawaan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Halika rito. Mula ngayon, tinatapos ng Reed Group ang lahat ng collab sa Carter Group. Aasahan ng Carter Group na malulugi. Miss Harper, kaawaan niyo po ako. Pakiusap. Kausapin niyo si Mr. Reed para sa akin. Nagkamali ako. May pamilya akong binubuhay. Hindi ako pwedeng malugi. Okay lang. Pwede ka namang mag-striptease para mabuhay ang pamilya mo. Logan, nasa labas na kami. Mukhang habang wala ako, hindi ka naging mabait. Kaya, magbibitiw ka ba ng kusa? O ako na ang gagawa para sa'yo? Bakit ayaw mong payagan akong mag-part-time?
Hindi ba't binigyan kita ng bangko card? Estudyante ka ngayon. Ang pangunahing prioridad mo ay mag-aral ng mabuti. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi kailangan ang ilang paghihirap. Pero ayaw kong gumastos ng pera mo at kailangan ko pa ring bayaran ka. Kailangan ba talagang magtali ka sa akin? Pero sobra na ang utang ko sa iyo. Molly Harper. Tandaan mo ito. Wala kang utang sa akin. Bata ka pa, at hindi mo pa nakikita kung gaano kakomplikado ang lipunan o kung gaano kasama ang mga tao. Kapag umalis ka na sa campus at medyo tumanda ka na, maiintindihan mo na ginagamit ko lang ang kaunting pera para samantalahin ang kabataan mo at pagsamantalahan ang katawan mo. Makikita mo kung gaano ako kapal at kung gaano ako kabastos. Sa puntong iyon, mararamdaman mong hindi sulit. Kaya ngayon, ang dapat mong isipin ay hindi kung paano maglagay ng hangganan sa pagitan natin, kundi kung paano ako hawakan ng mahigpit. Gamitin mo ang bawat oportunidad na makukuha mo para makakuha ng mas maraming resources at magtayo ng sapat na puhunan para sa hinaharap mo. Naiintindihan mo ba? Pero hindi ko magagawa iyon. Kaya, sa paningin niya, tayo ay talagang nasa isang relasyon ng pagsasamantalahan lang. Oy, Logan. Ikaw talaga. Logan, matagal na tayong hindi nakita. Sana ay maayos ang lagay mo. Ang ganda-ganda niya. Tinawag niyang Logan. Ano ang relasyon nila? Sino ito? Hindi mo kami ipakikilala? Miss Price, ipakikilala ko sa iyo. Ito ang pinsan kong malayo. Sa ngayon, guro sa sayaw din siya para sa pamangkin ko. At ito ay Caitlin Price, ng pamilya Price. Kakakagaling lang niya sa pag-aaral sa abroad. Kumusta, Binibini Harper? Base sa suot mo? Worker din sa coat? Ang pinsan mo, mukhang medyo tight. Hindi mo siya tutulungan? May sariling ideya ang babae. Ganoon ka bored, Miss Price? Nag-aalala sa buhay ng iba? Ako lang. Nag-aalala para sa nakababatang kapatid na babae. Anyway, Logan, paano kayo nagkasama? Nagkasalubong lang kami. Miss Price? Kailangan ko bang i-report ang personal schedule ko sa iyo? Sige, nagsalita ako ng sobra. Dahil nagkasalubong tayo, ako ang magpapakain para itong paghingi ng tawad. Dapat sumama ka rin, Miss Harper. Hindi, salamat. May gagawin ako. Aalis na ako. Magpapalit ako ng damit. Sandali lang. Hintayin mo ako. Logan, pagkababa mo, diretso ka sa school para wala doon. Tapos nagmadali ka sa court. Sino ang mag-aakala na mayroon talagang tao na makakapaghabol sa Logan? Dahil maginoo ka, kumain ka kasama siya. Aalis na ako. Ay, Akala ko kasama mo silang kakain. Hindi ka sumama? Sakay ka. Bakit ako sasama? Anong gusto mong kainin? Magpakabusog ka ngayong gabi. Bakit? Kasi kapag busog ka na, saka ka lang may lakas para maparusahan. Ano? Kapag ang isang munting manloloko ay dalawang mukha at nagsinungaling sa akin, hindi ba niya naisip na may kapalit yon? Dinatnan ako. Munting manloloko. Hindi ako nagsisinungaling. Sumasakit ang tiyan ko, kaya malapit na siguro. Masakit ba ng sobra? Inumin mo habang mainit. Ingat, nakapapasok. Wow. Hindi ko alam na marunong kang gumawa ng tsaa na may pulang asukal at luya. Mahirap ba yon?
Unang beses ko. Kumusta? Ang sarap nga. Tapos ka na uminom, matulog ka na. Molly Harper, sabi mo hindi mo ako magagamit. Pero kung kusang ibinibigay ko ito sa'yo, huwag mo nang tanggihan, okay? Oo. Matulog ka na. Molly, may production cruises ko na nangalang dance natin. Gusto mo ba sumali? Bang sumali? Balita ko, ang bida ay ang award-winning actress na si Liang Q. Ay, kung maging stand-in mo siya pagkatapos nating gumraduate at sumali sa dance troupe o kumuha ng commercial gigs, hindi na tayo mag-aalala pa. Ayaw ni Logan Reed na mag-sideline ako, pero ang pagiging dance stand-in ay kaugnay ng major ko at maganda ito para sa career ko. Wala na siguro siyang masasabi tungkol dito, di ba? Tara na. Si. May bagong pelikula ang Reed Group. Muling nakipag-collaborate sila sa Price Group ngayon. Gusto pa ng Old Master na ikaw mismo ang magbantay dito. Mukhang tapos na ang usapan sa alyansang pangkasal mo sa pamilyang Praise. Ay tapos na talaga. Isa sa inyo ay isang malaking internet platform at ang isa naman ay isang matatag na kumpanya ng pelikula. Ito ay isang malakas na pagsasama. Sa larong ito ng pelikula, magbabago na ang lahat. Ang galing, pareho tayong napili. Ikaw ang stand-in at ako naman ay backup dancer. Oh. Wow, Molly. Saan mo binili ang pulseras na ito? Mukhang tunay na tunay. Kilala mo ang pulseras na ito? Ito ang pinaka-proud na gawa ng legendary designer na si Caffany, ang The Rose and the Starry Sky. Inspired ng The Little Prince, sinisimbolo nito ang isang hindi perpekto ngunit natatanging pag-ibig. Sabi nila, isang misteryosong bilyonaryo ang bumili nito sa halagang 50 milyon. Pulseras na ganoon kamahal? Bakit ba ibinigay sa akin ni Logan Reed ang pulseras na ito? Gusto ba talaga niya ako? Anong kinalaman ng presyo ng kwintas sa'yo? Kahit ano pa, ang kaya mo lang bilhin ay mga peke. Sarah Benson, hindi ka pa ba natuto sa nangyari nun? Nagsasalita ka pa rin ng kung ano-ano? Ako ang pangalawang bida sa pelikulang ito. Sa isang salita ko lang, mapapalayas ka agad kayong dalawa. Ay, ang casting sa pelikulang ito ay hindi masyadong mahigpit ang direktor. Tulad mo, nakuha mo pa ang pangalawang bida? Hindi ba sila natatakot na mabigo ang proyekto? Ano ang sinabi mo? Ang pelikulang ito ay pangunahing pinondohan ng Price Group. Malamang hindi mo pa alam, ang Price Group ay malapit nang magsama sa Reed Group. Sa suporta ng Reed Group, tataas lang ng tataas ang halaga ng Price Group. At bilang pangalawang bida, magiging sikat na ako sa lalong madaling panahon. Kung magsasama ang Reed Group at Price Group, edi nabasag ang pangarap mong maging Mrs. Reed ng mayamang pamilya, di ba? Pasensya na. Muntik ko nang makalimutan. Anak ka lang ng isang steward. Hahaha. Ikakasal na si Logan Reed? Direk, bilisan mo! Palayasin mo itong dalawang mayayabang na to sa produksyon. Pakiusap, prinsesa. Dumedalaw ang mga investor ngayon para mag-inspeksyon. Huwag lang masyadong maingay. Anong nangyayari? Nandito ka na pala, binibining Price. Caitlin, bilisan mo't paalisin mo ang dalawang to sa set. Binibining Harper. Siya nga. Kaya pala siya ang nobya ni Logan Reed. Hindi ko inaasahang si Binibining Harper ay may part-time job din dito sa set. Sa eksenang ito, wala pa ang bida. May eksena ng pagkahulog dito at hindi makakapunta ang kapalit. Binibining Harper, bakit hindi na lang ikaw ang pumalit? Syempre, sulit ang bayad sa'yo. Masyadong delikado ang stunt na pagkahulog para sa isang kapalit. Okay lang. Game ako.
binibining price. Sa isang malaking produksyon na tulad nito, wala ka bang mahanap na ibang kapalit? Logan, hindi ba't sobrang tight ng oras? Walang oras para maghanap. Pinsan ni Joel si Binibining Harper, kaya para na rin siyang kaibigan sa akin. Ang pagtulong sa isang kaibigan, hindi ka magkakaproblema, di ba, Binibining Harper? Hindi siya kaibigan mo. Tama. Sa estado ko, paano ako magiging karapat-dapat maging kaibigan ni Binibining Price? Wala akong problema. Salamat, Binibining Harper. Dalhin mo siya para maghanda. Pupunta rin ako para tumingin. Narinig kong hindi kayo magkasundo ni Molly Harper. Si Molly Harper ito. Ginagamit niya yung mukha niyang mukhang inosente para akitin ang lahat at patuloy siyang sumasalungat sa akin. Nakuha pa niyang linisin ng pamilyang Franklin ang pangalan niya. Ang tatay ko, ilang taon nang kasama ang pamilyang Reed. Pero hindi niya narinig na may malayong pinsan ang mga Franklin. Alam mo, yung pangalawang bida sa pelikulang ito, binigay ko lang yan sa'yo dahil may silbi ka. Pero narinig ko, sa eskwelahan, ikaw, sinasabi mo sa lahat, nobya ka ni Logan. Hindi. Ginawan ako ng kaso ni Molly Harper. Mabuti. Pero, sa tingin ko si Molly Harper, mukhang mas maganda kaysa sa'yo. Mas bagay siya sa role na ito. Caitlin, huwag pakiusap. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sasabihin ko sa'yo ang lahat tungkol kay Ginoong Reed. Sasabihin ko ang lahat, kaya ko ring alisin si Molly Harper. Huwag mo akong palitan. Pakiusap. Siya, bigyan na lang kita ng isa pang pagkakataon. Hemp. Tang. Pagsasabayin kong patayin kayong dalawa. Hindi mo ba sinasabi na malapit na yung regla mo? Sumakit ang tiyan mo buong gabi, pero pumunta ka pa rin sa set para maging stand-in. Hindi pa nagsisimula. May problema ba? Lumabas ka. Niloloko mo ako. Magbabayad ka sa pagloloko mo sa akin. Logan Reed, anong ginagawa mo? Hulaan mo kung ano ang gagawin ko. Dito mismo. Logan Reed, G, go ka. Nasa set tayo ng pelikula. Nasa labas pa ang nobya mo. Nangako ka sa akin. Sasabihin mo sa akin kung may iba. Hindi na kita aabalahin. Ano naman kung nasa publiko tayo? Hindi pa tayo nakocommit. Wala siya sa buhay ko. Pero magpapakasal ka rin sa huli. Logan Reed, ano ba ang problema mo? Bakit nasasaktan ako kapag nakikita kong umiiyak siya? At bakit ako desperadong magpaliwanag? Hindi na ito maaaring magpatuloy. Logan, hayaan mo lang akong magpalamig. Ganoon ba kabilis mong gustong itulak ako palayo? Molly Harper, mas mabuting tandaan mo ang lugar mo. Huwag mo nang isipin na wala namang anuman sa pagitan natin. Kahit na meron man, wala kang karapatang tumanggi. Naiintindihan mo ba? Sige, susunod na eksena. Sipa ng aktor sa tiyan ng stand-in. Bumagsak sa sahigang stand-in. Nakaposisyon na ang stand-in. Huwag kang mag-alala, ang gulo lang ng camera yan. Hindi totoong sipa. Sige, maghanda na. Molly Harper. Anong nangyari? Tulong. May tao. Molly, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ang sakit ng tiyan ko. Bakit siya dumudugo? Sa ospital. Molly, kapit lang. Dadalhin kita sa ospital. Ngayon din. Kapit lang, Molly. Magiging maayos ka rin. Logan Reed, hindi naman talaga ako buntis. Diba? Magiging okay ang baby ko, diba? Magiging maayos ang lahat. Mabubuti kayong dalawa. Doktor, kumusta siya? Maayos naman siya. Marami lang nawalang dugo. Paano naman yung baby? Baby? Anong baby? Hindi nakaligtas yung baby? Nireregla lang ang girlfriend mo. Anong baby ang pinagsasabi mo?
bakit ang dami niyang nawalang dugo? Dahil sa matinding stress at matagal ng kulang sa nutrisyon, kaya bumaba ang platelet count at humina ang pag-clot ng dugo. Kasabay ng aspirin na kinain niya at ang mabigat na ehersisyo, nagdulot ito ng pagdurugo. Kailangan niyang kumain ng masustansya mula ngayon at panatilihing mataas ang kanyang espiritu. Bigyan mo siya ng maraming nutrients. Naiintindihan mo ba? Natutulog lang siya. Mahigit 1 oras ka na sa tabi niya. Nandito na ang mga nurse. Tayo na sa labas. Si Caitlin Price at ang mga tao niya, naayos ko na sila pansamantala. Pero ang nangyari ngayong araw ay tiyak na aabot sa tenga ng mga Reed. Anong plano mong gawin? Logan, gaano ka kinabahan kanina? Parang hindi trato sa isang kalaguyo. Noon, nang akala mong buntis ng anak mo ang babaeng yon, ano ba ang nasa isip mo? Hindi ko alam. Magulo ang isip ko noon. Logan, hindi ka naman naguguluhan. May gusto ka sa kanya. Imposible. Ginagamit lang namin ang isa't isa. Lahat naman yan ganyan ang sinasabi. Pero, kaya mo ba talaga? Alam mo, mula nang mag-18th birthday ako, para lang sa kapatid ko ako nabuhay, at sa Reed Group, hindi ako magkakagusto kanino man. Wala ka bang pagsisisi? Wala namang dapat pagsisihan. Ang pagiging anak mayaman, ang pagtamasa ng kapangyarihang di kayang abutin ng ordinaryong tao, at ang kayamanan, may kailangang isakripisyo. Yan ang aral na natutunan ko ng maaga. Bukod pa riyan, ngayong umabot na sa ganitong antas ang Reed Group, ang nakataya ay hindi na lang ang kasaganaan ng pamilyang Reed. Oo, ang matayog na puno, siyang pinapaspasan ng hangin. Sa paglaki ng Reed Group, marami ka nang na-offend, hayagan man o patago. Maraming mata ang nakabantay sa'yo, isang maling galaw, at wakas na. Pag-usapan nga natin to, naaalala mo noong high school tayo at nakatira sa White Deer County? May pamilyang Harper sa White Deer County noon? Hindi sila kasing laki ng mga Reed, pero medyo kilala sila sa isang panahon. Pero sa hindi malamang dahilan, sila ay tinarget at inisnare. Ang pamilyang Harper ay biglang naghirap. Pagkatapos, ang ama ng pamilya ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Para mabayaran ang mga utang, ang ina at anak na babae ng mga Harper, ipinagbili ang villa at lumipat na ng tirahan. Oh, at nakilala na natin ang anak na babae ng mga Harper noon. Naalala mo ba yung pagkakataon na yon pagkatapos ng klase? May isang maliit na batang babae na nakulong sa isang eskinita, sinisigawan, at binubugbog pa. Pinagtabuyan mo yung mga yon noon, at iniligtas mo yung batang babae. Naalala ko, ang ganda-ganda ng batang yon. Tingin sa'yo noon, parang takot na takot. Nakakabagbag damdamin talaga. So, yung maliit na batang babae pala ay si Molly Harper. So, nagkita na pala kami noon. Baka natatakot siya na maghiganti yung mga yon. Minsan, napansin ko pa nga, sinusundan kami ng palihim ng batang babae. Nangyari yon? Hindi mo alam? Ganun na nga. Noon, basketball at eroplano lang ang nasa isip mo. Mga bagay na ganito, paano mo mapapansin yon? Sa tingin mo, mali ba ako? Siguro noong simula pa lang, hindi ko dapat siya pinilit na manatili sa tabi ko. Logan, nagsisisi ka ba? Hindi nagsisisi. Natatakot lang ako na masaktan siya. Logan, kung natatakot kang masaktan siya, dapat mas maaga mong binitawan at binigyan mo siya ng mas maraming kabayaran. Dapat magigising na siya. Kukuha ako ng pagkain para sa kanya. Ikaw, kailan ka dumating? Narinig mo ba lahat? Oo, narinig ko ang lahat. Kuwintas lang yan. Nangarap talaga ako na mahal din niya ako. Huwag mong sisihin si Logan. Wala siyang magawa. Baka hindi mo alam ito, pero may kuya si Logan. Pareho silang may pangarap na maging piloto.
Pero dahil siya ang panganay, isinuko ni Samuel ang pangarap niya at inako ang responsibilidad ng pamilya Reed. Para suportahan si Logan, para sa ika-18 kaarawan ni Logan, gumastos ng malaki si Samuel para magpagawa ng pribadong helicopter bilang regalo sa pagiging adulto ni Logan. Noon, nakakuha na ng lisensya bilang piloto si Logan. Hindi siya makapaghintay na subukan ito. Nag-alala si Samuel kaya umupo sa upuan ng co-pilot. Hindi nagtagal pagkatapos ng pag-alis, may naglandas na buhawi. Namatay agad si Samuel. Malubha ang nasugatan si Logan. Sinisi ni Logan ang pagkamatay ni Samuel sa sarili niya. Mula noon, nagbago si Logan. Alam ko. Alam mo? Sabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Yung binanggit mo. Yung maliit na babae mula sa White Deer County. Ako yon. Dahil nag-flash marriage ang mga magulang ko, at ipinanganak ako nang wala sa panahon, sinabi ng iba na hindi ako anak ng daddy ko. Lagi akong inaapi ng mga batang nakapaligid sa akin. Dumating at sumaklolo sa akin si Logan Reed noon. Mula noon, nagustuhan ko na siya. Di nagtagal, nangyari ang aksidente. Hindi na siya bumalik sa eskwelahan. Di nagtagal, nagkaroon din ng problema ang pamilya Harper. Hindi ko na siya muling nakita. Pero para sa akin, para siyang rosas na tumutubo sa malayong planeta. Tuwing titingala ako sa mga bituin, masaya ang pakiramdam ko. Sayang, hindi ako ang Little Prince. Bakit nakatayo kayo rito? Kakagising ko lang, na-feel ko lang na maglakad-lakad. Bumalik ka na. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Paano kung sumakit na naman ang tiyan mo? Anong pinag-uusapan ninyong dalawa kanina? Hindi ko sasabihin sa'yo. Lihim muna natin. 2. Ano bang pwedeng itago mo sa akin? Oo, Logan Reed, pagod na ako. Pwede mo ba akong pasanin pabalik? siya. Talagang natuto ka ng magpabebe. Papasanin mo ba ako o hindi? Halika rito. Logan, sana nga hindi mo ito pagsisihan. Sabi ng doktor, marami kang nawalang dugo. Kumuha na ako ng nutritionist. Mula ngayon, sa mga takdang oras, maghahanda ng masustansyang pagkain para sa'yo. Logan Reed. Anong meron? Wala. Gusto ko nang matulog. Logan Reed. Kung buntis nga ako, papapalaglag mo ba ako? Hindi. Napakayaman ng pamilya, Reed. Hindi naman sa hindi nila kayang buhayin ang isang bata. Pero hindi ka magpapakasal sa akin, di ba? Oh. Matutulog na ako, kaya umalis ka na. Molly Hopper. Ano ang gagawin ko sa'yo? Miss Harper, dinakip ng pulis si Sarah. Nakikiusap ako sa'yo.
Siya lang ang anak ko. Maawa ka naman. Ikalma mo ang buhay niya. Pasensya na, hindi ko siya patatawarin. Nagkamali lang ng isip si Sarah. Nainsulto siya ng ibang tao. Hindi niya talaga sinasadya na saktan ka. Kung mapupunta siya sa bilangguan, masisira ang buhay niya. Ako. Kung hindi ako nailigtas ni Logan Reed noon, ako sana ang nasira. Hindi ba? Umalis ka na. Sinabihan ka na niyang umalis. Hindi mo ba narinig? Tungkol sa bagay na ito, bibigyan kita ng paliwanag. Nakulong mo na si Sarah Benson. Pero si Caitlin Price? Kasintahan mo siya. May gagawin ka ba sa kanya? Molly Harper. Gusto mo ba ako? Ayoko sa'yo. Anong meron? Mabuti naman, Molly Harper. Ayaw mo sa akin. Oo, alam ko. Kumusta na ang donor ng bato? Namatay na ang donor, pero humihingi ang pamilya niya ng napakataas na halaga. Sundin ang gusto nila hanggat maaari. Kahit magkano ang gastos. Julian, pinapunta kita para ipagtanggol mo ako. Binabawi ng Reed Group ang pondo nila. Kung gusto mong mabawi ang proyekto, kailangan mong humingi ng tawad. Bukod pa riyan, nangyari ang aksidente sa set mo. Dapat talaga nandito ka. Ako ang panganay na Miss Price. Hihingi ng tawad sa kabit ng nobyo ko? Hindi pwede. At saka, hindi siya mabuting tao. Caitlin, bantayan mo ang salita mo. Ginagamit niya ang kanyang mukhang dalisay at inosente para mangakit ng mga lalaki kahit saan. Mapanlin lang siya. Naakit lang si Logan sa kanya. Totoo ang sinasabi ko. Sige, ako na ang pupunta para sa'yo. Yan ang trabaho ng mga kapatid. Julian, alam kong ikaw ang pinakamabuti. Kailangan mong turuan siya ng leksyon para sa akin. Salamat. May problema ka ba? May magagawa ba ako para makatulong? Salamat po. Ayos lang po ako. Nandito po ba kayo para bumisita sa pasyente? Opo, sa Ward 3 po. Alam niyo po ba ang daan? Nasa Ward 3 din po ako. Samahan ko na lang po kayo. Mrs. Harper, may nakita kaming kidney donor na tugma para sa inyong ina. Talaga? Ang galing naman. Punta na po ako dyan. Pasensya na, may emergency po ako ngayon. Ward 3. Diretso lang po kayo sa pasilyong ito. Kailangan ko na pong umalis. Hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. Si Molly Harper po ba ang hinahanap ninyo? Mukhang abala siya. Matagal pa siya babalik. Ganun ba? Salamat. Isa-schedule namin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Kung magiging matagumpay ang operasyon, 2 hanggang 4 na linggo siya mananatili para maobserbahan. Kung walang magiging problema, pwede nang umuwi ang inyong ina para magpagaling. Ang laki naman ng pagkakataon. Nagkita na naman tayo. Bakit naman parehong beses na nakita kita, umiiyak ka? Pero ngayon, mukhang luha naman ng kasiyahan. May magandang nangyari ba? May nakita ng kidney na tugma para sa nanay ko. Pwede na siyang operahan ngayon. Magiging malusog na naman siya sa lalong madaling panahon. Congratulations. Para sa iyo ang mga bulaklak na ito. Sana gumaling na agad ang nanay mo. Wala yung bibisitahan ko, kaya ipinapasa ko na lang ito. Wala namang problema, di ba? Salamat. Kailangan ko pang magbayad ng bill. Paalam. Mukhang na-reject ako. Miss Harper, may gustong makipagkita sa'yo.
Kakagaling lang ng steward sa pag-ikot kay Miss Harper sa estate. Ano sa tingin mo? Ipagpapalagay kong hindi mo lang ako dinala rito para ipagmayabang ang yaman ng Reed Group, Ginang Reed. Siyempre, halata naman ang kapangyarihan ng Reed Group. Hindi na kailangang banggitin ang agwat ninyo ni Logan. Ang pag-ikot sa estate ay higit para makita mo ang likod bahay, ang mga hayop na iyon, ang mga paboreal at ostrich. Iyon ang pinakiusap ni Logan na makuha noong bata pa siya. Ganoon na siya talaga. Ano man ang gusto niya, kailangang makuha niya. Pero kapag nawala na ang bago, ang mga hayop na iyon ay itinatapon, pinababayaan. Ngayon, ang mga katulong na lang ang nag-aalaga sa kanila. Kaya, sinasabi mo sa akin, na wala akong pinagkaiba sa mga kuneho at paboreal na iyon. Isa lang akong pansamantalang hilig ni Logan Reed. Isang alaga niya. Kapag nawala na siya ng interes, itatapon din ako. Matalino kang babae, Miss Harper. Mabilis kang umintindi. Kung ako ay isa lang sa mga pansamantalang hilig ni Logan Reed, bakit mo pa ako pinapakitaan, Ginang Reed? Magkakasal si Logan sa susunod na buwan. Ayokong may mangyaring aksidente bago iyon. Kasama na riyan ang anumang chismis na makasisira sa pangalan ni Logan. Naiintindihan ko. Nanay, sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para makipagkita sa kanya? Bakit ka nagmamadaling bumalik? Natatakot ka bang baka bulihin ko siya? Ano ang sinabi mo sa kanya? Tinatanong mo ba ang iyong ina? Para kanino, sa palagay mo, ginagawa ko ito? Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. At para sa pamilyang Reed. Nanay, para sa akin ba talaga ito? Siyempre naman. Kung hindi dahil sa kapatid mo. Huwag mong banggitin ang kapatid ko. Ako na ang bahala sa sarili kong mga bagay-bagay mula ngayon. Hindi ko kailangan ang panghihimasok mo. Bumalik ka na. Nakita ka ng nanay ko ngayon. Anong sinabi niya sa'yo? Pinahirapan ka ba niya? Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya ako pinahirapan. Halika, tikman mo yung luto ko. Bakit biglang may handaan? Kasi bigla kong naisip na ang tagal na nating magkasama at parang hindi pa ako nagluto para sa'yo. Kumusta? Masarap ba? Masarap? Di ba? Sabi ko sa'yo, magaling akong magluto. Yung balita tungkol sa engagement ko sa susunod na buwan. Alam mo na ba? Oo, huwag kang mag-alala. Aalis na ako kaagad. Manatili ka muna dito. Isang buwan. Isang buwan lang. Si. Sigurado akong magiging maayos siya. Huwag kang malungkot ng ganyan. Kailangan nating magtiwala sa mga doktor. Huwag kang mag-alala, maayos naman ang operasyon.
Hawak kita. Sundan mo ako. Iyon na ang theater na ito. Maaari kang manatili dito at tuparin ang lahat ng pangarap mo sa pagsasayaw. Salamat, pero hindi ko ito matatanggap. Bakit? Ang magkaroon ng sariling stage, hindi ba yan ang pangarap ng bawat mananayaw? Iba ito. Bukod pa riyan, gusto ko lang sumayaw ng payapa. Hindi ko kayang pamahalaan ang isang kumpanya ng teatro. Pwede kang kumuha ng mga profesional para magpatakbo nito para sa iyo. Magpapadala ako ng tao kung nag-aalala ka. Gusto mo ba talagang ibigay ito sa akin? Kung gayon, pangako mo sa akin ang isang bagay. Sumama ka sa akin sa amusement park. Sabihin mo sa akin, saan mo pa gustong pumunta? Gusto kong isuot yan. Pwede? Bakit? Gusto mo pakasalan ako? Sa kasal lang ba pwedeng mag-wedding dress? Di ba pwedeng isuot ko lang to kahit kailan? Eh di walang kwenta yung pagsuot niyan. Tara na. Kahit pangarap na mapangasawa ka, di mo pa rin papayagan? Pagod na ako sa pag-shopping. Uwi na tayo. May kailangan akong asikasuhin. Ipapasundo kita kay Assistant Neil. Okay lang ba? Okay. Miss Harper, pasensya na, may traffic. Mga kalahating oras ako madelay. Ayos lang. Mag-iikot-ikot muna ako dito. I-wrap mo nga yung wedding dress na yon para sa akin. Siyempre po. Pakilagay po ang inyong address. Kapag ready na po, ipapadeliver namin ito sa inyo. Logan, di ba sabi mo, di ka pupunta? Para sa akin ba yung wedding dress na binibili mo? Hindi para sa iyo. To. Logan, sandali. Sabay na tayong mag-shopping. Pasensya na sa abala. Aalis na ako. Ay. Ikaw pala. Pare, noong huli kang pumunta sa ospital, hindi mo ba sinabing wala kang nakita? Siya yon. Siya nga, nakikita mo yan? Talagang mapanlin lang siya. Nawawala sa sarili si Logan sa tuwing makikita niya siya. Ano ang meron sa inyo ni Julian Price? Kailan kayo nagkakilala? Anong kinalaman yan sa'yo, G. Reed? G. Reed, dapat tulungan mo ang iyong nobya na pumili ng damit pangkasal. Pagkatapos ng lahat, mas urgent ang kanyang mga gawain. Maaari kong ipaliwanag ang nangyari sa bridal shop. Hindi na kailangang magpaliwanag, G. Reed. Nobya mo siya. Natural lang na sumama ka sa kanya. Naiinggit ka ba? Anong karapatan ko para mainggit? Bakit pa ako maiinggit? Hindi naman kita gusto. Hindi mo ako gusto. Sino ang gusto mo? Si Julian Price? Siyempre, si Julian Price. G. Reed, huwag mong isipin na katulad mo ang lahat, na kayang mag-move on ng mabilis. Ngayon, ipapatupad ko ang aking mga karapatan at turuan ka ng leksyon. Hintayin na lang nila.
Mukhang noong nakaraan, masyado akong naging mabait sa'yo. Logan Reed, pakawalan mo ako. Pasensya na. Ako, Logan Reed, tayo na lang kaya ang maghiwalay. Aalis na ako bukas. anong sinabi mo? Pwede na akong umalis ngayon kung kailangan. Bakit? Hindi ba't napagkasunduan natin? Nakahanap ka ng ebidensya para makulong si Sarah Benson, pero ginamit lang si Sarah ni Caitlin Price. Hindi lang wala kang ginawa, nagpipili ka pa ng damit pangkasal kasama niya. Hindi, bawi na ang Reed Group sa puhunan nila. So, titigilan mo ba ang pakikipag-engage sa kanya? Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Pasensya na, nagkamali ako ngayon. Pareho muna tayong kumalma. Pero ayaw kitang makita ngayon. Siya. Aalis na ako. Logan Reed, pasensya na. Hindi ko na talaga kaya na magsinungaling pa sa sarili ko. Hindi na ako pwedeng manatili sa tabi mo. Ginoong Reed, ilang araw ka nang nag-overtime. Bukas na ang engagement party. Talaga bang hindi ka babalik sa villa para makita si Miss Harper? Nasa villa pa ba siya? Nandoon pa siya dapat. Abala si Miss Harper nitong mga nakaraang araw. Una, pumunta siya sa paaralan. Tapos, sa ospital, para asikasuhin ang paglabas ng nanay niya. Bumalik siya sa villa ngayong araw para ipakuha ang ilang package. Hahanapin ko siya. Mr. Reed, ang telepono ninyo. Akin na, ako na ang magdadala sa kanya. Ma, pumasa ako. Pumasa ako sa audition para sa isang dance troupe sa abroad. Doon ko gagawin ang senior internship ko. Baka doon na rin ako magtrabaho pagkatapos. Nakapag-ayos na ng lahat. Nabili na ang mga tiket. Aalis na kami bukas. Bakit nagmamadali? Nag-away ba kayo ng nobyo mo at iniwan ka? Paano mo nalaman? Naging bata rin ako noon. Naiintindihan ko ang lahat. Hindi ako makikialam sa mga desisyon mo. Pero mas mabuting maayos ang mga hindi pagkakaunawaan o kahit man lang magpaalam ng maayos. Huwag kang magiging katulad ng daddy mo at ako. Ma, lalabas muna ako sandali. Hindi pa ba siya nakakabalik?